alamin ang mga katotohanan sa likod ng mga katanungan. Mga kapatid, marami na po ang naguguluhan at nalilito kung sino ba talaga ang tunay at ang huwad na iglesia ngayon. Marami sa atin ang nakakaalam na isa lamang ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, ngunit bakit ngayon ay marami na ang nagsisiangkin na umano sila ang tunay na simbahan, nagkakagulo sa debate, nagkakahiwalay na pamilya dahil sa paniniwala, at natutupad na ang sinabi ng Panginoong Hesus na dahil sa pananampalataya ay magulang laban sa mga anak, kamag-anak laban sa mga kamag-anak. Sa video na ito ay tuklasin natin kung alin ang mga iglesia na may naiibang paniniwala kung ito ay ikukumpara sa paniniwala ng nauunang mga Kristiyano sa unang mga siglo. Kwento at babala! Ang iglesia ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng maraming tao. Ito ay isang lugar kung saan sila nakakahanap ng pag-asa, pananampalataya, at komunidad. Para sa ilan, ang iglesia ay isang lugar kung saan sila nakakaramdam ng pagkakaugnay sa Diyos at sa ibang mga tao. Ito ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon upang mag-aral ng salita ng Diyos, magdasal, at magbahagi ng kanilang pananampalataya sa iba. Ang iglesia ay maaari ring maging isang pinagkukunan ng suporta para sa mga taong nangangailangan. Maraming mga iglesia ang nag-aalok ng mga serbisyo sa komunidad tulad ng pagkain, tirahan, at pangangalaga sa kalusugan. Ang kahalagahan ng iglesia ay iba-iba para sa bawat tao. Para sa ilan, ito ay isang sentro ng kanilang buhay. Ngunit may dalawang uri ng iglesia, ang tatag mismo ng Panginoong Hesus noong unang siglo sa Jerusalem. At ang iglesia na tatag lamang ng isang ordinaryong tao sa kani-kanilang mga lugar kung saan ito nakarehistro. Sa makasaysayang konteksto, ang simbahang Kristiyano ang itinuturing na tunay na iglesia na itinatag ng Panginoong Hesus sa Jerusalem. Ayon sa ilang mga iskolar at Kristiyanong pananampalataya, ang Iglesia ni Kristo ang itinuturing na iglesia na itinatag ni Hesus. Ang pangalan na ito ay matatagpuan sa Biblia, partikular sa Roma Kapitulo 16 versikulo 16, kung saan sinasabi, "Manggagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo." Ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa at pagmamahalan sa loob ng mga iglesia ni Kristo. Ang talata ay nagtatapos sa pagbati mula sa lahat ng mga iglesia ni Kristo, na nagpapakita ng pagkakaisa sa loob ng mga Kristiyano. Ang pangalang ito ay nagpapahiwatig ng pagmamay-ari ni Kristo sa iglesia at ang malapit na kaugnayan nito sa Kanya. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang simbahang Katoliko ang tunay na iglesia, habang ang iba naman ay naniniwala na ang mga Protestante o iba pang mga denominasyon ay ang tunay na itinatag ng Panginoon. Subalit ayon sa maraming kasaysayan, maraming mga iglesia na itinatag lamang ng mga ordinaryong tao. Ang mga ito ay kadalasang nagsisimula bilang mga maliit na grupo ng mga taong nagnanais na magbahagi ng kanilang pananampalataya at maglingkod sa kanilang komunidad. Katulad ng ang Iglesia ni Kristo na itinatag ni Felix Manalo noong 1914. Nagsimula ito bilang isang maliit na grupo ng mga tao sa Manila, Pilipinas. Ang Iglesia Filipina Independent, itinatag ito ni Gregorio Aglipay, isang pari ng simbahang Katoliko, noong taong 1902. Nagsimula ito bilang isang protesta laban sa impluwensya ng Espanya sa simbahang Katoliko sa Pilipinas. Ang Seventh-day Adventist Church, itinatag ito ni William Miller, isang magsasaka sa Estados Unidos. Noong 1831, nagsimula ito bilang isang grupo ng mga taong naniniwala sa pangalawang pagparito ni Hesus. Dahil ayon sa prinsipyo ng mga tagapagtatag na ito, na hindi na kailangang maging isang espesyal na tao, upang magtatag ng isang iglesia. Ang mahalaga ay ang pagnanais na maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Ngunit, mahalaga po na malalaman natin na ang Diyos mismo ay nagpaalaala na kailanman ay hindi niya pinapayagan na ang isang ordinaryong tao ay magtatayo ng kanyang sariling iglesia maliban sa kanya. Ito ay mababasa natin sa Aklat ng mga Salmo Kapitulo 127 versikulo 1. Ito ang sinabi ng Panginoon. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo.
Sa talatang ito ay malinaw na hindi pinapayagan ng Diyos na ang isang tunay na iglesia ay itatayo lamang ng sinumang ordinaryong tao. Dahil ito ay maging walang kabuluhan lamang. Ang kagustuhan ng Panginoon ay hindi magkakaroon ng pagkabahabahagi, dahil ang gusto niya ay sa isang simbahan lamang ang lahat ay nagkakaisa. Na mababasa sa aklat ng Juan Kapitulo 17:11. Ito ang kagustuhan ni Jesus para sa kanyang itinayo na iglesia nang siya ay nanalangin sa kanyang Ama. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Malinaw na ang gusto ni Jesus para sa kanyang itinayo na iglesia ay nagkakaisa. Subalit, hindi ito natupad. Dahil sa ngayon ay may libo-libo ng mga iglesia ang nagsusulputan sa buong daigdig. Dahil sa kanya-kanyang pangsariling kapakanan lamang. Ang tanong, saan na ngayon sa kanila ang tunay na iglesia na ipinagdasal ng Panginoon na sana magiging magkakaisa? Paano na natin makikilala ang tunay at ang huwad na iglesia? Silang lahat ay umaangkin na tunay, ipinaglalaban ang kani-kanilang simbahan. Kaya hindi maiiwasang marami na ang mga nagdidibati saan-saang lugar sa buong mundo, kanya-kanyang pangangatuwiran, kanya-kanyang pagpapatunay. Ngunit, walang tiyak na pinapaniwalaan ng bawat relihiyon kung sino ang tunay na iglesia. Natatag ng Panginoong Hesus maliban sa iglesia na kani-kanilang ipinaglalaban. Dahil dito, gumawa tayo ng isang video na naglalaman ng mga palatandaan ng isang huwad na iglesia, o mga pekeng simbahan. Ang pinakamalaking pagkakaiba ng tunay na mga Kristiyano sa unang siglo at sa mga huwad ay sa pamamagitan ng kani-kanilang paniniwala tungkol sa kaligtasan. Karamihan po sa mga kapatid nating Protestante o born-again Christian ay naniniwala sa tinawag na rapture. Ang rapture ay isang paniniwala sa ilang mga Kristiyano, partikular sa mga Amerikano, na nagsasabi na sa huling araw ay ang lahat ng mga mananampalataya sa Kristyanismo na kapwa, mga nabubuhay at mga muling nabuhay, ay aakyat sa langit upang salubungin ang Panginoon. Ang paniniwalang ito ay naging popular dahil sa impluwensya ng isang pastor na nagngangalang si John Nelson Darby, na isang tagapagtatag ng relihiyong Protestante o Born-Again Christian Church sa taong 1830. At ang paniniwala na rapture ay pinagpatuloy ng kanyang mga tagasunod. Ang salitang rapture ay nagmula sa salitang Griego na harpazo, na nangangahulugang agawin o dakpin. Ginamit ito ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Tesalonika Kapitulo 4 na bersikulo 17. Kung saan sinabi niya, pagkatapos, tayo namang mga nabubuhay pa at natitira, ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay, upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ito ang talata na kanilang ginamit at kanilang pinangalanang rapture, upang ipahayag sa kanilang mga kasapi, bilang isang garantiya ng kaligtasan kung sakaling sila ay aanib sa kanilang iglesia. Subalit, ang kanilang tinawag na rapture, kung ikukumpara natin sa paniniwala ng unang mga Kristiyano ay hindi magkakatulad. Na mababasa natin sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Filipos Kapitulo 3 bersikulo 14, ito ang sinabi niya. Habang nililimot ko ang nakaraan, at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagsisikap ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Sa talatang ito ay matuklasan natin, na noong panahon na nandito pa si Apostol Pablo sa lupa, ay malinaw na hindi siya naniniguro na siya ay ligtas na. Bagkus, sinabi niya na nagsisikap pa siya upang makamit niya ang kaligtasan. Ang pamamahayag na ito ni Apostol Pablo ay taliwas sa prinsipyo ng mga Protestante o mga born-again. Dahil karamihan po sa kanila ay nagsasabi na umano sila ay ligtas na sa pamamagitan ng kanilang paniniwala lamang. Ibang-iba po ang prinsipyo ng unang mga Kristiyano ayon sa Biblia kung ikukumpara sa prinsipyo ng mga Protestante tungkol sa kaligtasan. Kung matatandaan po ninyo sa Biblia, kung saan mababasa natin ang kahilingan ng ina ni Apostol Juan at Santiago na kanyang sinabi kay Jesus.
Sa aklat ng Mateo Kapitulo 20 versikulo 20-22, ito ang mababasa. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhad siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Sa talatang ito ay malinaw na ang ina ni Apostol Juan at sa kapatid niya na si Santiago ay nais po nitong makakapaniguro na maliligtas ang kanyang dalawang anak katulad ng kagustuhan ng mga protestante. Ngunit, siya po ay nabigo sa kanyang hinihiling dahil ayon kay Kristo. Ang taong naniniguro sa kanyang kaligtasan ay hindi niya nalalaman kung ano ang kanyang iniisip. Ang mga tao na nagsasabi na sila ay ligtas na, ay para na ring nagsasabi sa kanyang sarili na wala na silang kasalanan. Dahil wala pong ni isang naliligtas na may kasalanan pa, ito ay mababasa natin sa Aklat ng Pahayag Kapitulo 21 versikulo 27, ito ang sinabi. Kailanman ay hindi makakapasok doon ang anumang marumi, o ang sinumang gumagawa ng kinapopootan ng Diyos o ang gumagawa ng kasinungalingan. Ngunit, ang mga protestante ay pinipilit nilang sinabi na sila ay ligtas na. At ano naman ang sinabi ng Biblia para sa mga taong nagsasabing wala na silang kasalanan kaya sila ligtas na? Sa aklat ng unang Juan Kapitulo 1 versikulo 8 ito ang sinabi ng Biblia. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kaya, ang mga pagpapatunay ng Biblia ay sapat na upang sabihin na isang malaking pagkakamali ang pag-angkin ng isang tao na siya ay ligtas na. Dahil hindi po ito sinang-ayunan ng Biblia. At ang katuparan ng rapture ay hindi para sa mga taong naniniguro sa kanilang kaligtasan. Dahil ang taong naniniguro sa kanyang buhay ay tiyak na ito ay mawawalan. Yan po ay mababasa natin sa Aklat ng Mateo Kapitulo 16 versikulo 25, na nagsasabi, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Kaya mas mainam po na magsaliksik ng maigi, para sa ikaliligtas ng ating kaluluwa, at huwag basta-basta maniniwala sa mga nagkukunwari na sila ay ligtas na. Dahil ang salitang, ligtas na, ay isa lamang patibong ng mga iglesia na huwad, upang paramihin ang kanilang kayamanan sa lupa. Hanapin natin ang tunay na iglesia na kinabibilangan ng unang mga Kristiyano. At huwag sumali sa mga taong nagmamataas sa kanilang mga sarili na sila umano ay sigurado na para sa kaharian ng Diyos. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.